Naimbitahan po tayong mag-fashion show sa Australia for today's video. I chose to showcase the Tanun. Kumusta ka kaibigan? Ito naman po tayo sa panibagong kwento, ang istorya ng Designer 101. So ito na nga guys, imbitahan tayong mag-fashion show sa Melbourne, Australia, di ba bongga? Pero bago niyan, gumawa tayo ng videos and then ito, meron pa tayong tatapusin na gown. Such this green gown na gagamitin sa pageant dito sa amin. And yan, so hindi mo alam kung i-enjoy mo bang traveling or you're gonna worry kasi may mga maiiwan kang trabaho pa. O di ba nakaka-stress. And then itong purple gown na Filipinanang ito is kailangan din ipadala sa Canada, o 'di ba? So hindi pa siya tapos and I need to put more details diyan at iiwan ko na lang din sa staff ko yung pag-finish ng ganitong gown. So yun, medyo divided yung mind mo, you want to go but then may iwan kang mga gawain pa, o 'di ba? Medyo mahirap sometimes. Yan yung isa sa mga struggle ng isang designer lalo na may event internationally or kahit sa Manila lang or sa ibang place. So ayan, wala na tayong tulog niyan. After natin magpuyat, diretso na tayong drive papuntang General Santos City and kasama kong partner ko dyan, si Sunyu Papap. Thank you so much, Mommy, for guiding me, di ba? So, ayan, we're here na in General Santos City Airport. So, I think mga ano na yan, mga 6 a.m. kasi yung flight ko is 7. So, darating tayo ng Manila around 9:30. And then yung flight ko naman to Australia is around 12:40. So, di ba? Nakakatakot. So, ayan guys, this is the view of Mount Matutum. Di ba? Ang ganda. Oh, wow! Lalo na pala pag morning, ang ganda. And then, after nyan, we are now here. Lalapag na tayo sa Manila. So, ito naman yung view ng Manila. Yun lang guys, we are so lucky na we are invited para sa Melbourne Fashion Show. It is a private organization and it will be like a charity show, a non-profit kind of fashion show sa Australia. And nandito na tayo sa airport guys. Oh my God. Yan yung pila guys. So yung style ng Australia guys is yung mga luggages mo is kailangan nilang bubuksan at i-check kasi ayaw nila yung merong mga seeds, yung mga buto ng mga tanim, so bawal yan, and mga food. So mostly ano din sila, marami silang restrictions para dyan. So kapag dadala ka ng food, kailangan mo i-declare and medyo pahirapan kapag papasok ka ng Australia kapag ganun. So ayan, napaka-konti ng time guys. Alam mo yung nawala pa yung system ng Cebu Pacific and then parang almost 2 hours kami sa line and then pagpasok after immigration diretso na yan kaagad guys, papasok na doon sa plane kasi sobrang konti ng oras. Ayan, so nakapasok na tayo ng plane, gutom, haggard, pagod at walang tulog yan guys, pero laban lang tayo and kasi naman yung flight is around 9 to 10 hours yung flight. So, dito na tayo matutulog sa airplane, guys. Yung ano pala nito, guys, we are traveling against time. Kasi, di ba, nauna yung oras ng Australia. So, yung travel niyan is, di ba, 12 ako umalis or mag-1 a.m. 1 p.m. And so, ang dating ko naman sa Australia is around 12 in the midnight. So, parang, so it should be, di ba kapag minus mo, it's like 12 hours. Pero kasi we're traveling against time. So, yung time is around 9.5 hours papuntang Australia. So, this is the view. Going na yata yan dun sa top ng Australia, sa north side ng Australia. And ayan, gising na tayo niyan guys. And malapit na pong landing ang airplane sa Melbourne International Airport. Ayan. So, check tayo ng ating mga haggardness dyan. Ayan. Yan pala guys, yung cup ko sa head is very useful. Lalo na kapag nag-travel ako kasi I'm using it to be my eye patch. Diba? Hindi mabilis siyang kunin agad. So, ito na yung view at night doon sa Melbourne guys. So, hindi mo masyadong ma-appreciate. I just wanna see it. And then, swerte natin kasi nasa window seat tayo guys. So, ito guys, hindi pa ako nagpo-post niyan kasi diba, you will never know. You should post after ng immigration sa other countries. Kahit na nakalusot ka ng immigration ng Philippines, so hindi mo alam kapag dating sa ibang bansa, baka hindi pala rin offload. So, wag magpo-post guys para iwas evil eye ko, no? Ganun. So, we're here na sa International Airport ng Melbourne. Ayan. So, parang ano lang, diba? Parang Manila lang, charot. So, ayan, may mga planes na nakaline up dyan. And maya is mag-drop off na tayo or lalabas na tayo ng airplane. The feeling ng traveling Australia guys,
parang syempre, hindi naman talaga ito yung nakakakaba. And maybe because it's my second time, so parang medyo alam ko na yung idea what to do. Syempre yung nakakakaba talaga guys is yung applying a visa. Yun yung pinaka-importante at pinaka-crucial part ng ng traveling, yung pag-apply ng visa. And thankfully, we have a friend who helped us. So, na-approve naman. Pero sad lang na hindi ko nakasama yung partner ko because supposedly, parang kami nag-apply for visa. And then guys, dyan, pagpasok, parang iba na yung system nila. Meron silang in the other side, dun mo i-scan yung passport mo and then yung mga declarations. Medyo iba siya with other countries. Hindi ko na nakuha ng video kasi bawal din. So, and after yun yan, kukunin mo na yung luggages mo and then merong dalawang door. One from the other side, parang right and left. So, kapag wala kang declaration pala, dun ka pupunta sa right side. Kapag may mga declarations and questions yung immigrations, doon sa left side. Yun guys, ganun. So, yun. Nakakakaba lang bakit dalawa yung door. Kaya, yung Melbourne na yan guys, meron dyan lalabas dun sa gilid. Both side pwedeng lumabas dyan. Pero, parang ano lang naman yan, formality ata to ask lang or to check ang immigration yung sa other side. Kasi kung may mga bit-bit or wala. So, ayan guys, thankfully, we're here now in Melbourne. So, congratulations to us. So, yan yung iconic word na Melbourne. So, pwede ka na mag-post kapag nandyan ka na sa labas. Diba? And thank you so much for watching and see you for part 2.